Nako, breaking news ho itong mga kababayan. Kinasuhan na ho nitong si Congressman Libiste, itong si Auntie Claire, palakpakan. Di ba? Auntie Claire, masanay ka na. Dahil pag natapos ang termino ng amo mo, magagamit mo yung mga koloretes at mga damit mo na yan pagkahaharap ka sa korte. Sa dami ng kabalbalan na ginawa mo, sa dami ng kawalangyaan na sinabi mo, malamang sa malamang, pagkatapos ng termino nitong singagba, sigurado may kalalagyan ka. Nako, baka yung lapay mo lang ang walang lapay. Ano ba yung ano ba yun? Atdo ba yung sinabi? Atdo. Oh. Basta parte ng intestine lang ang walang latay. Yan ang tinutukoy. Nitong si Luminous by Attorney Trixie Cruz Angeles. Kasi sigurado pag natapos ng termino na to, puputaktiin ka ng napakaraming reklamo dahil sa mga kawalangihan mo. Pero bago ho yan mga kababayan, sa like at sa subscribe, naku, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Unahin na ho muna natin, bago ho natin pag-usapan, yung reklamong isinampa na yan itong si Congressman Libiste laban dito kay Ka-Claire. Papanoorin ho natin ngayon itong vlog niya na kung saan pinag-ugatan ng reklamo na yan itong si Congressman Libiste. Unahin na ho muna natin. Breaking news din ho ito mga kababayan. Breaking news ho ito. Ito. ICC nanawagan sa mga biktima pa ng war on drugs na lumapit sa kanila. Naku, matindi ho yan. Wala pa ho palang mga testigo. Bakit? Merong nakakulong. Walang nagreklamo pero merong nakakulong. Ang problema ho kasi dito mga kababayan, siguro merong mga nadisgrasya. Ngayon, dun sa mga nadisgrasya na yon, talagang pinaliwanagan yung mga nabiktima sa war on drugs nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte na yan ay hindi sinasadya. Kinausap ng maayos yung mga nadamay na hindi naman talaga dapat madamay. Kumbaga, kasi pagka lumabas na yung bala, wala ka na magagawa kung saan man pupunta yan. Kung nadamay ka dyan, wala magagawa yung mga individual na yun. Collateral damage nga eh. Kahit saan meron ganyan. Kahit sa kalsada, merong nagbungguan, tumilapon sa iyo yung sakyan, tatamaan ka dyan. Kahit hindi yung war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi yan limitado sa nangyari doon sa administrasyon ni Tatay Digong. Nakahiga ka sa kama mo, bumagsak ang eroplano, kagustuhan ba yun ng piloto? Hindi. Ganun ho talaga mga kababayan. Nangyayari yung mga bagay-bagay na hindi nagugustuhan ng lahat ng partido. Dito sa isa na to, siguro nananawagan itong ICI na to. Hindi doon sa mga talagang biktima. Doon sa mga hindi naman durugista pero nagurgur sa kalagitnaan ng pagpuksa ni Tatay Digong sa mga siraulong durugista. Kasi kung ikaw durugista, pamilya mo nagtitinda ng ipangbabawal na droga at lumapit ka dyan sa ICC na yan. Tapos, ipresenta mo sarili mo bilang biktima dun sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagkayad na laman ng mga kamag-anak nyo, kapitbahay nyo o yung mga nakakakilala sa anak nyo, anak ng Petrang Garapata, sigurado may kalalagyan niya ang pagtitestigo nyo na yan laban dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano iba ibig natin sabihin dito? Ibig natin sabihin dito, napakasinsero noong paglaban sa mga durugista nung kampanya laban sa illegal na droga nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Karamihan ho talaga ng mga nagurgur at talagang nadispatchahe mga durugista at mga nagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Kaya naman para sa ICI, kung wala talaga kayong ebidensya, testimonya, mainam na palayain nyo na ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Pagka nakalikom na kayo ng sapat na ebidensya o testimonya o mga testigo laban sa kanya, sa kanya siya pa dalhin ulit dyan. Pero habang wala pa, palayain nyo na ho yung mama, di ba? 80 years old. Di ba? Ano ba naman yung, di ba may gana ba naman kayo? May gana ba naman kayo na litisin ang isang individual na kung saan ay nasa dapit hapon na ng kanyang buhay? Pagpalagay na natin, kung para sa inyo, kayo ang kayo yung tipong nagmamay-ari sa lahat ng moralidad sa mundo.
Oh, pagpalagay na natin, gusto nyo siyang parusahan. Pero yung dapat sana, bago nyo siya dinala dyan, kumpletos recados na kayo. Pagkaupo niya dyan, talagang lilitisin siya, pag-uusapan yung mga ginawa niyang kalokohan, at makukulong siya eventually. Pero base sa ating nakikita, isa doon sa mga, ika nga posibleng makapagpakulong kay dating Pangulong Rodrigo. Ito nakakulong na siya. Yung tipong para manatili siya diyan sa ICC na yan, hindi pa huhawak ng ICC. Siguro yung mga hinarap nitong si Boying Remulla, anak ng toko, binackground check siguro nitong mga individual diyan sa diyan sa korte na yan. Mga planted ho siguro, kaya ganun ang nangyari. Anyway, naano lang ho tayo na parang nalungkot lang ho tayo na ganun pala na wala pa naman palang mga testigo, 'di ba? Walang gustong humarap diyan sa reklamo laban dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi 'di ba? Dapat ho sana pakalpalayain na yan si Tatay Digong. Lipat na ho tayo dito kay kay Auntie Claire, 'di ba? Punta na ho tayo dito, ito, Batangas 1st District Rep Leandro Libiste magsasampa ng reklamong libel ngayong umaga laban kay PCO Yusek Claire Castro dahil sa pahayag ni Castro na pagbenta umano ni Libiste ng kumpanya na may prangkisa. Yari ka dito, Auntie Claire. Ito ho yung video na yun kung hindi tayo nagkakamali. Himayin mo natin mga kababayan kung ano na namang mga kabalbalan ang binahagi nitong lukarit na to sa kanyang vlog na yan. Lukarit ka kasi, Auntie Claire. Inuuwi mo kasi trabaho sa bahay Pambihira ka yung trabaho sa PCO yun. Di ba kasi sa PCO kahit pa paano, kahit na balahura ka, nakakapagpaka-formal ka. Di ba? Balahura bunganga mo pero pagka nasa PCO ka, kahit pa paano, kailangan mong i-observe yung proper decorum. Kung tawag. Di ba? Pero pag nasa vlog mo na, hindi ka marunong umano Dapat yung di umano, kung di ka rin lang naman pala sigurado. Di ba? Para hindi ka masampahan ng libel. Na-libel ka tuloy. Pakinggan natin tong si Congressman Libiste kung ano ang pinag-ugatan ng libel na yan laban dito kay Auntie Claire. Marami yan. Yan, kumbaga, sulyap sa hinaharap. Di ba, Auntie Claire? Yan ang magiging day-to-day routine mo pagkatapos ng administrasyon itong si Marcos Jr. Diba? Yung iyong day-to-day routine. Pagsagot sa mga reklamong isasampa. Hindi ka pa ba kinikilabutan? Siguro ngayong mga panahon na to dahil nakikipag-jamming ka na sa mga bangag sa Malacanang, tila bagang okay lang yan. Di ba? Kakampi naman natin ng DOJ. Kakampi naman natin ng DILG. Isang tawag lang yan kay Boying Remulla. Paano pagka kayong dalawa na ni Boying, diba, ang humaharap sa mga problema, sino pa ang tatawagan mo? Nako! Diba? Sana yung kayabangan mo sa mga pag nag-press con ka dyan sa Malacanang, gusto ko pa rin marinig. Pagkalipas nitong administrasyon na to. I wish, gusto kong makita kung ano ang karakas mo. Kasi maraming ganyan, yung tipong nakaangat-angat lang ng yung tipong nakakuha lang ng maganda-gandang pwesto sa pamahalaan. Ang yayabang na. Kahit sa totoong buhay, meron ganyan. Kaya hindi tayo nagyayabang dahil umiikot lang ang mundo. Baka dahil sa kayabangan mo, di ba, nagyabang ka na naman, tapos bumagsak ka na naman, nakakahiya. Nakakahiya ho yung mga kababayan. Pag yung gagawin yun, kahit sa totoong buhay, kahit hindi sa ang tawag dito, sa gobyerno, pag ho kayo mayayabang. Dahil pagka kayo bumagsak, maigi na maging low-key lang kayo, tahimik lang. Tahimik lang. Bumagsak ka, tahimik lang. Walang nakakaalam. Kasi pag maraming nakakaalam, nanuknukan ka ng kayabangan. Pag bumagsak ka, anong tokwa? Tahimik ka na naman. Wala ka na namang galaw. Ganito ka na naman, Diba? Ganun ho yun. Yun ang sikreto ng buhay. Huwag kang masyadong yabang. Diba? Dito tayo kay Congressman Libiste. Ngunit kailangan ko lang pong Sec. Claire Castro. Yan. Ngunit kailangan ko lang pong depensahan ang aking pangalan dahil ilang vlog na po siya
tungkol sa akin. At ayon po sa advice ng aking lawyer, maraming salamat po kay Atty. Topacio sa kanyang guidance. Napakarami pong grounds to file a case on Yusek Claire Castro for libel. At based on the advice po of Atty. Topacio, pagpaplanuhin natin pa po ang iba pang mga legal na hakbang in response to all of these libelous statements. Pero ang pangunahing pakay ko po, Akala ko siguro nitong si Auntie Claire, si Enrique Rason lang ang marunong mangkaso. Siya lang ang bilyonaryo na marunong mangkaso. Yan ang hinahanap nyo, di ba? Due process. Heto na yung due process. Di ba? Yan yung isinisigaw nila. Idaan mo natin sa due process. Yan na yung due process mo ngayon, Auntie Claire. Sana, sa tingin ko, lahat ng ibinayad sa'yo ng Malacanang sa danyos na hihingin itong si Congressman Lian, pag nagbayad na siya, balitaan mo kami. Halimbawa, hiningi mo danyos. Dapat hingin mo danyos dyan mga 200 million. Meron doon anong tawag dito, basta yung mga damages na kukunin mo sa kanya. Emotional o kung ano pa. 200 million para damit niya na lang ang maiiwan kung sakali mo. Yung mga damit na binili niya pag nang-press con niya, at least yun maiiwan yun sa kanya. Pero lahat ng ibinigay sa kanya, pati bonus nitong si Lisa Araneta. Ito si Tamba, ito si Bangag, kunin mo na lahat. Huwag ka magtira tapos i-donate mo ulit sa pamahalaan. Ganon, ibalik mo sa pamahalaan lahat ng ibinayad. Sorry, ante ha. Sorry. Kaya talaga buhay. Mukhang ka kasi ng kayabangan eh. Dami kong kilalang kagaya mo. Walang kasimple-simple. ay depensahan ang aking pangalan. At gusto ko pong linawin sa inyong lahat, wala akong binentang prangkisa. Sir, bakit libel, hindi cyber libel? If these statements were made over a blog? Kaya Ang nagtataka po ko. ay civil suit po kasi. Yung cyber libel is in connection with the libel law under the revised penal code. Ito po ay under the civil code na ang principle po nito, kung ikaw ay may ginawang isang bagay na naka-injure ng isang tao, ng kapwa-tao mo, you are liable to pay for damages. Hindi po nais ipagulong si Yusek Claire Castro, ngunit gusto namin siyang panagutin. Unang-una, sapagkat may ginawa siyang mali para sa aming opinion, at pangalawa, to vindicate yung good name and reputation of my client na sinira po niya with malice. Kasi, kanina po, natanong niyo ako, hindi ba may freedom of expression? Yes, but that is not absolute. Ito po ay hindi lamang exercise ng freedom of expression ng isang journalist o isang pang-karaniwang mamamayan. This is a targeted attack against Congressman Leviste for being a critic of the government. Kitang-kita po natin yung pattern. Inumpisahan po ni Ombudsman Boying Remulla, na alam po naman natin na utang niya ang kanyang pagiging ombudsman sa pamimilipit at magpabraso ng Malacanang. Nilabas yung maling issue na binenta daw yung prangkisa at sinundan niya ito bilang spokesman ng presidente. This is a directed and targeted attack to destroy the reputation of a legitimate government critic na nakakasakit na ang kanyang mga expose laban sa Pangulo in the exercise of his duty. Ito, real talk nung unang lumabas yan si Congressman Lian, akala ko cloud chaser lang siya. Akala ko wannabe lang siya, gusto lang niyang sumunod sa yapak ng kanyang ina na sunod sa Agos na politiko, 'di ba? Kahit yung tipong nagpapakita siya ng nagpapapogi ba, ganun ang tingin ko. Pero nung inuumpisa na siyang tirahin ng administrasyon, ibang usapan na 'to.
Kumbaga, nakita ho natin na talagang seryoso itong bata na to na magkaroon talaga ng totoong reforma sa bansa natin. Nakita ho natin yan. duties as elected public official at membro ng legislatura na ang role po, ang primary role ng legislatura in making laws is to safeguard public funds. Ginagampanan lamang po ni Congressman Reviste ang kanyang role to safeguard public funds sa pagmumurakot. Dahil po dyan siya ay siniraan. Hindi na po exercise siya ng freedom of expression. Sir, may press ko naman. Sir, press ko na lang tayo later. Para makapag-file na kayo. File na lang tayo. Tapos, Gusto ko lang pong linawin na we will have more time. yes, thank you. Pero ang nais ko lang pong linawin ay nothing personal against anyone in government. Ayoko pong masaktan si Jose Claire Castro at hindi ko po din kaaway ang administrasyon. Napakamagin noon itong bata na to kahit puro balahura na lumalabas sa bunganga nitong anti-clear na to ano pa rin siya kumbaga napakamagin noon. Saludo ko secretary Malay mo maging Secretary of Energy yan sa mga susunod na panahon. Congressman Lian Leviste, mahusay kang bata ka at hindi ka hawak ng mga oligarko kasi ikaw mismo sobrang yaman mo na. Antakin niya si Vince Dizon, si Vince Dizon, si Bing Lacson at itong si Tuta Soto. Hawak ko siya, hindi ko pala sila hawak ng Malacanang. Ngayon na natin napag-connect-connecta yung mga dots, di ba? Doon na natin napag-connect-connecta. Hindi si Marcos Jr. ang may control sa gobyerno. Hindi si Vince, si Tuta, si Ping, hindi ho sila nagre-report kay Marcos Jr. Pinag-uutusan lang ho sila na yan ang gagawin nyo. Kailangan hindi makaakyat sa Malacanang yan. Dapat hindi matanggal si Marcos Jr. bilang presidente. Kaso hindi ho nila naiintindihan na okay, wag na natin paakitin sa Malacanang ang issue ng mga anomalyang flood control project for now. Okay, ngayon. Sige, lahat ng loose end ayusin nyo na lahat. Ayusin nyo na lahat ng pwedeng ayusin para pagkatapos ng administrasyon kahit papaano maraming layer bago makarating kay Marcos Jr. ang usapin ng mga maanomalyang flood control projects. Diba? Kung gumagawa ko sila ng kanilang parang insurance policy ba na dapat bago matapos ang administrasyon na to, tuldukan natin itong usapin na to para at least kung sakaling buksan man yan sa susunod na administrasyon, ang magiging optics doon, pamumuliti ka lamang. Parang ganun ba? Ganun yung estratehiyang nakikita ko dito sa ginagawa nila na to. Pero hindi ho yun mangyayari. Kasi alam ng sambay ng Pilipino, hanggat hindi nakukulong ang mastermind, at kilala naman ng bawat isang Pilipino kung sino talaga mastermind. Alam natin kung sino mastermind. Hindi ho titigil ang ating mga kababayan. Diba? Kaya naman kahit ano pang gawin nilang layering na strategiya para hindi makaabot kay Marcos Jr. tong usapin na to. Sa tingin natin, hindi ho talaga mangyayari na pagkatapos ng administrasyon na to, hindi ho maibabalik tong usapin na to. At once and for all, matuldukan na itong usapin ng mga maanomalyang flood control. Sila po ay nagpahayag tungkol sa akin, kaya ngayon po ako po ay sumasagot. At kaya po hindi namin ngayong araw sinasampahan kay Jose Claire Castro ang isang criminal case dahil sa tingin ko mananalo tayo pero maaawal man po ako kay Jose Claire Castro kung siya po ay kaagad makulong. Sa tingin ko po ang ating unang hakbang ay isang civil case. At ito po ay for 110 million pesos in damages na sa tingin natin po we will win po this case. Maraming salamat. Thank you. Palakpakan, anak ng toka. Si Enrique Razon, kukunin niya yung pera nitong si Congressman Leviste. Si Congressman kukunin niya yung pera nitong si Anticlair at si Enrique Razon, ibubulsa niya na yun. Siyempre, alangan namang siya niya dadalhin yun. Napakakita nyo naman yung pagiging talagang dayok-dok sa pera ng mama na yun, di ba? Yaman ho nun bilyonaryo yun. Wag ba sinabi natin dayok-dok sa pera si Enrique Razon? Cyber libel ba yun? Kundi naman pala siya mukhang pera, bakit? Di ba? Yaman na niya, manghingi pa siya ng ganun karaming pera kay Congress Meow.
Grabe, daang milyon yung pinag-uusapan. Yung tipong ordinaryong Pilipino, magka-100,000 piso lamang yung sukdulan na hanggang langit ang kanilang mga kaligayahan. Pero dito, ibang klase ho. Ito nga, siguro kung tawagin ho nila ito yung ika nga, the big league, di ba? Oo. Thank you, Congressman Lian, ha. Saludo ako sa iyo. Ako, 10 million pesos. kung gusto mong palitan ng nanay mo sa Senado, ano yan, sigurado ko gustong mangyari yan ng ating mga kababayan. At tinaabangan kita na mapunta sa Senado, Congressman Lian, ha? Kasi para sagupain mo naman yung mga siraulo dyan sa bulwagan na yan. O rerekta ho tayo dito kay Auntie Claire, ha? Dito sa Ali na ang pangalan Claire, pero wala ho tayong narinig na clear sa kanya. Puro magulo. At ngayon meron na ho siyang libel, kaya pala libel lang ang sinampa sa kanya. Palakpakan natin to si Congressman Lian. Rekta ho tayo kay Auntie Claire, ha? Auntie Claire ho tayo. Jane. Talaga, itong kinasasangkutan ngayon Malalim, ha? ni hindi naman parang pangit naman yung kinasasangkutan. Issue na lang. Isang issue dito kay Congressman Leviste because of the Solar Philippines. Lumalabas yata parang 3 pa nga to, pero lumalabas doon sa isang issue parang 2, SPNEC and Solar Philippines. Pero may Solar Bayan eh. Parang ang parent company yata, kung hindi tayo nagkakamali, Solar Philippines, tapos parang, although different ito, pero parang separate companies, SPNEC at saka yung Solar Philippines. So yung SPNEC nabenta ang 80+ or ilang porsyento ang naibenta? 80, 50%. Basta majority na po ang MGen or Meralco Gen. Pero may natitira pa kasi sa nakikita natin dito, lumalabas 18%, tapos minsan naman daw 16%, but still may pag-aari pa rin, 'di ba? May pag-aari pa rin doon si Congressman Leviste, doon sa SPNEC. May naiwan pa sa kanya eh. So una, tanong natin, di ko kasi nakita yung SALN nito mga kaibigan. Sa SALN ba, kung siya pa yung may-ari nito, na-declare ba yun? Na-declare ba yun? Bakit? Ba't kailangan i-declare? Yeah. Siyempre asset yun eh. Diba? Oh. So kung asset ito, Di dapat bago mo binukabunganga mo, kung curious ka sa SALN, may FOI naman at taga Malacanang ka, malamang sa malamang bibigyan ka niyan, isa tawag lang yan kay Boji D. Dapat, bago ka magbida-bida, kung meron ka rin namang means na makuha yung mga dokumentong ibibida mo sa amin, o ano bang pakay mo dito? Malaman ng katotohanan o mang-intriga ka lamang? Yan, kaya nalalibel ka, Brad. Oh. tapos Sabi ko congressman sa'yo. ka, Oh. tapos siyempre nagbibigay Sabi ko ng sa'yo. franchise. Tapos Sabi ko nandiyan ka sa'yo. ngayon sa Kongreso. Kagalit. At nandiyan pa rin ang kumpanya na nakikipag-deal mismo sa gobyerno. Definitely mga clear, conflict of interest umapasok. Yan, conflict of interest. Umapasok na conflict of interest. Tapos lumalabas itong si Congressman Leviste ay ang richest Congress member of the Congress. Parang 54 billion ang siyang pinakamayaman. So kaya nga Ano problema doon? Galing sa pribadong sektor ang yaman niya. Hindi natin, yung yaman ni Marcos Jr., gusto mo pag-usapan natin? Yung yaman ni Martin Romualdez, sa kahaba-haba ng panahon, congressman siya, gusto mong pag-usapan natin? Pambira. At ano naman siya eh, ang sinasabi naman niya, mayaman ako. Galing to sa pribadong sektor, hindi galing sa kaban na sambayan ng Pilipino. Di ba wag mong babanggitin yung yaman niya. Kasi pagka pinag-usapan natin yung bilyones ni Martin Romualdez at nitong si Marcos Jr. at ni Lisa Araneta Marcos, hindi mo gugustuhin, nante. Di ba? Baka nga yung yaman ng amo mong si Marcos Jr. galing pa doon sa yaman ng tatay niya na kung saan ninakaw niya sa sambayan ng Pilipino. diba ang tanong ngayon dyan, okay, 54B, kaya tuloy ang sabi nitong si Congress now Secretary Sharon Garin ng DOE, ng Department of Energy. Ang sabi niya, inaayos na ngayon kasi may mga kumpanyang hindi nakakapag-deliver. So ang ginagawa, nagpi-flip lang. Flip, mga ayaw nila ng kadil ang mga flipper at mga opportunist. So yung iba daw kasi parang kukuha lang ng franchise o kukuha lang ng lisensya to operate.
And then that's it. Wala namang gagawin. Hello, Auntie Claire. Sana ma-shoutout mo ako. I have been your follower for almost 2 years now. Wow, Josephine! Adal. Dire-diretso na. Yan ang pinaka yung shoutout ka na doon sa una. Huwag ka na mag-shoutout dyan. Di ba? Anak na to, tagal mo na nagbablog. Ilan ba yung views nitong na to? O kaya 24,000 views lang tong video mo na to eh. Yung mga nakikinig sa kayo, nagpunta sila dyan kasi doon sa title mo na kung ano pag-uusapan mo, shoutout ka. Alem. Thank you so much. Oo. Thank you so much, Josephine. Thank you. Sino ba pwede kong shoutout So, dito? di ba? Para bang kukuha lang ng lisensya, tapos hahanap ng investor. So, Ako. ang question is, paano kayo nabigyan ng license to operate? Paano kayo nabigyan ng prangkisa sa panahon ni dating Pangulong Duterte kung wala pala kayong ganong kalaking puhunan to back up yung inyong obligation na ipinangako nyo Oh. sa gobyerno kaya kayo nabigyan ng prangkisa? Yun yung Oo. question kasing malaki. So, kaya mukhang hindi pakakawalan itong issue na to ni Ombudsman. Kasi Hindi pakakawalan kasi yan lang ang pwede nilang gawin diyan sa Ombudsman. Hindi naman nila pwedeng habulin yung mga mastermind sa mga maanomalyang flood control project. Dahil mapupunta yun sa Malacanang. Ayaw nga nilang pag-usapan, di ba? Inuupuan nila. So para merong gawin itong si Boying Rimulya, kailangan talaga hindi pakakawalan yung issue na yan. Itong si Congressman Leviste, ikaw naman, Auntie Claire, inuuror nyo kasi ang yung mga Pilipino eh. Di ba? Hindi yan pakakawalan. Hindi pakakawalan. Talagang hindi pakakawalan. Wala naman silang tatrabahuin pagka hindi nila mga pinakawalan. kaklir, hindi naman ordinaryong tao ang maapektuhan nito. Bansa, kasi energy, Wow. we're talking about Iisa yung script nila nitong si Boying Rimulya at saka nitong si Auntie Claire. Malamang nagmi-meeting sila. Yung binibida nila dito, importante yan. Yung sektor ng enerhiya, bansa ang maiepektuhan. Iisa yung script nila. Kaya yung packaging na to, malamang sa malamang talagang pinagmitingan kung paano gigibain itong si Congressman Leviste. At gayon, kung talagang nagmamahal ka sa sambayan ng Pilipino, igalit ka sa mga siraulo na to, yung mga politiko si Auntie Claire, marami ng problema yan. Huwag na nating idamay sa mga siraulo. Iyaan mo sagutin niya itong si Congressman Leviste. Marami ang pananagutan ni nga. Suportahan natin itong si Congressman Dian. Suportahan natin si Congressman Leviste. Huwag ho tayo magpadala sa mga pambubudol nitong si Boying Rimulya. Pambubudol nitong si Auntie Claire. Dahil ang labanan ho ngayon, labanan ng kung sino makakapagpalabas sa katotohanan. At base sa ating nakikita, dito sa laban na to, natatalo ho ang pamahalaan. Dahil yung katotohanan sa likod ng mga maanumalyang flood control project, hindi ho binibili ng sambay ng Pilipino na si Henry Alcantara, Bryce Hernandez ang mastermind dito sa mga anomalya na to. renewable energy dito. Yan, Na yan. dapat kung ikaw ay nakapag-deliver, Oh. mas makakamenos gastos Oh. sa energy, sa kuryente. Wow. Sabay post. Ba't na tumigil ka? Nangyari? Ayaw. So, di ba para bang Kala ko ginagawa niyang medyo ang tawag dito, ginagawa niyang medyo dramatic, di ba? Medyo cinematic yung kanyang vlog kaya nag-post siya ng ganun, di ba? may ipinangako ka, when in fact sa loob mo, hindi mo kaya, o kaya, from the start, hindi mo naman kayang tuparin or hindi mo naman tutuparin. At balak mo lang pagkakitaan. Hindi ko sasabi to, it's general, mga kaklir. Again, hindi ko sasabing guilty Yan. Minama ni Obra niya kasi alam niya medyo libelous na yung mga birada niya. Di ba? Ngayon, dahil hindi mo napigilan, ang bunganga mo na yan, may kalalagyan ka. dito si Congressman Leviste. Sasabi ko lang in general to. So, ang lalabas dito, mga kaklir, parang pagkakakitaan mo lang yung opportunity, yung chance na binigay sa'yo, pero pagkakakitaan mo lang. Yung pala, wala ka namang kakayanan na ito ay gampanan. Nako. So parang ipapasa mo lang. Di ba? Ipapasa mo lang. So, Ito ho yung video na sa tingin natin pinag-ugatan ng reklamo nitong si Congressman Leviste laban dito kay Ante
anti-clear. 110 million, i-ready mo na. Panalo sila dyan, sigurado. Tingin ko, hindi ko alam kung paano itong bubusisiin ni Ombudsman dahil sinasabi nga dito, but si Lelu at Ate Claire, pag minala si Leandro, matatauhan pag naghihimas rehas na siya. At wala magagawa na niya. Nangyari na po ito noon sa mga taong may maling akala na mas mataas sila sa batas sa ICC. Yes. Actually, Lelu, hindi ko nakikita. Sabi ko nga, kung ito ay iimbestigahan, okay, ito yan kung iimbestigahan ito ni Ombudsman Remulla, definitely, ang admin case kasi, walang power mag-investigate ang ombudsman. Again, ulitin natin na nasa rules to. Hindi siya pwedeng mag-investigate sa administrative case, yung mga dismissal, suspension, yung patungkol sa mga admin complaints, administrative case. Nakatulad na nangyari kay Joel Villanueva, right? Kaya nga nagkaroon ng issue dyan na you cannot dismiss. Ito yung issue kay Congressman Conchita Morales dati. Diba? Kaya hindi napatuloy yung pag-dismiss sa kanya sa Senado. Parang you cannot decide on the administrative case kapag ang mga subject na mga tao ay impeachable officers. So kasama dyan yung president, kasama dyan yung what you call this, vice president, yung mga impeachable officers. Pangalawa, di mo rin pwedeng yung tungkol sa admin case ng Congress at saka judiciary. So yon. So kung hindi iimbestigahan ito ni Ombudsman sa admin, mukhang pang criminal case ang titignan dito. O paano pagka hindi niya inimbestigahan yung mga ma-anomal yung flood control project? Kagad renule out niya na AI yung video nitong si Saldico. So hindi pang criminal yung kaso na to. Matindi Baka ang initial lang with all the reports na natatanggap niya. Ay, kasi naman ang ombudsman, mga kakli, again may moto proprio na sila mag-investigate. They can investigate on its own. Kahit lang complaint, kahit may mga issues lang na nababanggit. Okay? So, may moto. Iyon ang diyan mayayari si Boying Remulla. Moto proprio ka ng moto proprio, walang yaka. Yung kay Zaldico, yung kay dito kay Lucas Bersamin, Adrian Bersamin, Amena Pangandaman. Di ba? Moto proprio ka ng moto proprio. Meron na nagsalita na Bernardo pero wala pa ring investigasyon. Palakpakan, di ba? Moto proprio yan ang problema pagka mga sintu-sintu kayo. Baka ang kinakikitaan yan, baka lang mga maaaring naabuso. Naabuso to the point na ang naapektuhan ay libo-libong tao, hindi lang mga tao na supposed to be magiging beneficiaries nitong power na ito na kung na-deliver, kundi mismong bansa. Kaya nga sabi natin, hindi natin alam kung papasok ito sa large-scale staff, kasi lumalabas mga clear, 99% nung Solar Philippines ay pag-aari ni Libiste, ni Congressman Libiste. 99%. So, the Solar Philippines is Congressman Libiste. Okay? So, mga clear, pakinggan lang natin muna si Ombudsman Remulla, Papakinggan po ba natin, ante? May kaso ka ng libel. Kung ako sa'yo, medyo ka na muna, maghinay-hinay ka muna kasi 110 million yun. Anak ng toko, pati pambato. Pati pamato, ika nga, diyan sa hinihingi na yan ni Congressman Libiste, sigurado talo ka dyan. Talo ka dyan, madam. Talo ka dyan. So guys, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Huwag po kayo magpabudol sa mga siraulo sa pamahalaan. Mga may saltik po sa utak yan. Huwag nyo kong paniwalaan. At tayo naman dito, kung sa tingin nyo, meron din tayong saltik sa utak. Huwag nyo rin akong paniwalaan. Timbangin nyo na lang kung kaninong interes ang ating pinag-uusapan. Tayo kasi dito,
Duterte pa rin ba pagka sinabi natin dapat makulong ang mga mastermind dito sa mga maanumalyang flood control project? Hindi. Bakit na-associate kay Duterte? Kasi yung good governance nakita kay Duterte. Yung walang pinapalampas kahit na sino, nakita kay Duterte. Kaya ngayon, lahat na sumisigaw ng malinis na gobyerno, mapakanagot ang mga siraulo, mga magnanakaw sa pamahalaan, ina-associate kay Duterte. Kasi yun si Duterte. Diba? Yung branding, nakikita. Kahit na yung issue, hindi na about kay Duterte, kay Duterte yan. Ako, DDS yan. Diba? Kasi nasisilaw sila doon sa galing at pagiging matapat nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mahalin ho natin ang Pilipinas. Saludo, palakpakan ho natin ang mga kababayan natin umabot sa bahagi ng video natin na to. Panoorin nyo na ho yung mga nasa gilid dyan pero hinay-hinay lang ho kayo. Baka mga mukhang pera lang yan. Ang hearts mo naman, nandyan ang mga banateros, nandyan ang mga third floor studio, mga Birada Aguila, sigurado yung mga yan, merong prinsipyo at paninindigan. Siyempre, alangan na mga palampasin ho natin ang pagkakataon, hindi ho natin ma-shoutout ang ating, itong nakikita natin na yung style kasi parang yung prinsipyo nitong bata na to, itong PH Gen Z na to solid, ma-prinsipyo yung bata to. Ito ho ang suportahan at subaybayan nyo. Diyan walang talo. Sigurado, yung mga punto de vista at pananaw ng bata talagang solidong-solido. Para naman kayo malaman nyo kung anong iniisip ng mga Gen Z. Halin natin Pilipinas.